ay hindi na po ako magpapakatagal. Okay, binabati po natin muna na magandang umaga ang bawat isa. Kahit po yung mga nanonood po sa atin sa streaming ay binabati rin po natin ng magandang umaga po. Okay, at ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ang pinaka-exciting part ng bawat gawain. Amen? Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Alright, sige po, mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan at tatalakayin ay nandun pa rin po tayo doon po sa message series na binuksan po natin ngayon pong month ng December. At yan po ay pinagmagatan po nating holiday to holiday. Okay? Celebration ng holiday ay i-convert natin. Magka-transition tayo in celebrating holiday from regular secular celebration to a sacred celebration as a holy day. At ngayon po, ang ating pong tatalakayin at pag-uusapan ay wala pong iba kundi pinagmagatan po natin season of giving. Holiday to holiday, season of giving. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Luke. Luke chapter 2 from verse 10 to verse 11. Luke chapter 2 from verse 10 to verse 11. Hindi ko po tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Alright? Maaari po ba nating basahin ito ng sabay-sabay? Luke chapter 2, 10 to 11. Ready? Begin. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news and will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." May the Lord be blessed upon reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Nakaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Sa araw, Panginoon, ng Kapaskuhan. Dahil, Panginoon, itong dakilang Diyos araw na ito ay araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigayan, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, may ituturo ka sa amin ngayong umagang ito. Samahan niyo po, Panginoon, kami pagliwanagin ng aming puso't isipan. Maunawaan po namin ang bawat aral na gusto niyo po, Panginoon, aming matutunan. At ngayon po sa sandaling ito ay itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po ako instrumento na tagahayag ng iyong salita ngayon pong araw na ito. At tinatalaga po namin ang pag-aaral ng iyong salita ngayon pong araw na ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Alright, maaari na po tayo magsiyo po. Again, ang ating po tatalakayin is holiday to holiday. Okay? Season of giving. Okay? Mahalaga po yan. When we open the message series, holiday to holiday, the primary goal, okay? The primary concept of this message series is for us to transition yung ating pong celebration to a regular holiday to holiday. Ibig sabihin, magkaroon po tayo ng panibagong mindset. Magkaroon, may tono po natin yung celebration ng Christmas. Again, for so many years, okay, Christmas has been commercialized by this world we are living in. When I say commercialized, ito po ay iba ang pagkakapromote po ng mundo pagdating sa Christmas. Kaya po, pag tinanong po natin ng bata, pagka Christmas, anong unang maiisip ng isang tao? Ang unang maiisip ay regalo. Ang susunod na maiisip, Christmas party. Ang susunod na maiisip ay handaan. Susunod na maiisip, spaghetti, pansit, murkon, lechon. Di ba? Kaya po, pagdating, ito, statistically, okay, ang sinasabi po ay sa medical field, okay? And many statisticians would attest to this. Pagdating po ng November at December, ang dami pong na-ospital. Ang dami pong na-i-stroke. Okay? Ang gusto ko nga pong malaman kung gaano karaming baptist ang na-i-stroke pagdating po ng November at December. And the truth of the matter, even I myself, naging bahagi ako ng statistics na yun. Because 2 years back, I suffered stroke. November po yun. Bakit po? Because of Christmas that is being commercialized by this world. Diba? Sabihin natin, pag Christmas, hindi dapat nawawala yung handaan, hindi dapat nawawala yung regalo. Sobrang commercialized na lahat ng celebration nagiging based doon sa material na bagay o nagiging event-based yung Christmas celebration in which that is not the main reason for this season. Okay? Pinag-usapan po natin ng mga nakalipas na linggo, the first Sunday of the month of December, ang unang tinalakay po natin in holiday to holiday celebration, transitioning from a secular celebration to a sacred celebration, unang naintindihan natin the true reason for this season. The true reason for Christmas is none other than Christ Himself.
Kaya kung mapapansin po natin, ang Christmas, ang root word po ng Christmas is Christ. Okay? Ibig sabihin, Christians coming together celebrating the birth of Christ. Okay? So last Sunday, pinag-usapan natin, season of love. Okay? Ang ganda po nung last Sunday, no? Yung season ng pag-iibigan, season ng pagmamahalan. At sabi ko nga po, ang isa sa pinaka magandang ehemplo ng pag-ibig at kung paano magbigay ng pag-ibig, ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon doon. At ngayon pong araw na ito, ang tatalakayin po natin is about the season of giving. Okay? Season of giving. At makikita po natin, Christ, okay, gave the example. Nung dumating po ang ating tagapagligtas sa Yesu Kristo, siya po ang nagpakita ng pinakamagandang example on how to become a generous giver, a selfless giver, and a cheerful giver. At yan ay wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo po natin. Kaya kung makikita po natin, yung pong tema, yung verse na binasa po natin na Luke chapter 2, verse 10 to 11, nakalagay po dyan, sabi sa ibang translation, I bring you good tidings and great joy. Alam niyo po, kapag ka po bubuksan natin ang banal na kasulatan, isa po sa pinakamagandang buklatin natin na Bible verses o book sa Bible ay wala pong iba kundi Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Bakit po maganda? Dahil po, pag binuksan natin ng TV, ang pangit ng mga balita. Tama po ba? Makikita nyo, may mga nag-aaway, di ba? May gera sa iba't ibang bansa, di ba? Pag pumunta kayo sa balita, makikita nyo, di ba? Yung barko ng Pilipinas, di ba? Winwater cannon ng China, di ba? Ang dahil pong kaguluhan eh. Lumabas kami, nag-aaway sa labas, di ba? Makikita mo, may mga nauospital, iba't ibang masasamang balita. But, in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, ang tawag po diyan ay the book of good news. Magandang balita. Kaya po sabi dito, no? In Luke chapter 2, verse 10 to 11, but the angel said to them, the deliverer of good news, sabi ng angel, do not be afraid. I will bring you good news and I will cause great joy for all the people. Why? Because today in the town of David, a Savior has been born. Biyaya po ng Panginoon. Purihin po natin ng Panginoon. Dahil sabi niya, a Savior has been born. Kaya po maganda po kung meron po tayo mga babasahin banal na kasulatan, even though every verse in the Bible, every book in the Bible, every chapter in the Bible is good. Isa sa pinakamagandang Bible verse na pwedeng basahin po natin, pagbulay-bulayan natin at pag-aralan natin ay wala pong iba kundi Matthew, Mark, Luke, and John when it comes to good news. Kung gusto nyo makakita, makarinig, makabasa ng magandang balita, sa Bible kayo pumunta. Kung gusto niyo makakita ng mga pangit na balita at hindi maganong kaigay-gayang balita, dyaryo ang basahin nyo. Maniwala kayo. Nagbayad na kayo, nai-stress pa kayo. Sa Bible, pag binuksan nyo Matthew, Mark, Luke, and John, binuksan nyo na. Libre pa. Di ba? Good news pa yung mababasa nyo. So magandang pag-aralan. At ngayon po sandaling ito, tingnan po natin. Sabi ko nga po, there are several reasons on why Jesus Christ came to earth. Okay? Dalawa pong mahalagang bagay ang dahilan kung bakit si Hesus Kristo ay bumaba sa lupa, okay? At nabuhay sa lupa bilang tao. The deity of Christ being 100% God and 100% man. More than 2,000 years ago. First reason is that ang Panginoong Hesus Kristo, kaya siya bumaba, is for Him to be the Savior of mankind. Naintindihan na po natin yan. Lahat po ng tao, lahat po tayo, kahit ako po, makasalanan. Lahat po tayo may nagawang pagkakasala. At ang Panginoong Jesucristo po, galit sa kasalanan. Okay? At dahil galit ang Panginoon sa kasalanan, maliwanag ang Romans 3:23, malinaw ang Romans 6:33, maliwanag po yan na lahat ng makasalanan pupunta ng impyerno. So dahil makasalanan tayong lahat ng mga tao, we are all hellbound. Okay? Papunta po tayo sa impyerno. Pero, hindi po gusto ng Panginoon. Ito po yung good news eh. Ito po yung magandang balita ng Panginoon eh. Hindi po gusto, hindi po desire ng Panginoon, hindi po ninanais ng Panginoon na mapahamak po tayong lahat.
Kaya po sa kanyang pagiging mapagmahal, sa sobrang pagiging mapagbigay ng Diyos Ama, ginawa niya, pinadala niya yung bugtong na anak niya para ipamala sa atin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ito po yung sasabi ko last Sunday, the season of love. Diba? Kung tingin po natin wala nakakaintindi sa atin, kung ang tingin po natin wala po nakakaunawa sa sitwasyon po natin o sa pinagdadaanan po natin, nagkakamali po tayo kasi meron pong Diyos na tagapagligtas na naiintindihan, nauunawaan at minamahal tayo. Biyaya po ng Panginoon yun eh. Sumunod na dahilan kung bakit bumaba si Jesucristo ay para ipakita niya sa lahat ng mga taong mananampalataya sa Kanya kung paano mamumuhay ng tama, kung paano mamumuhay ng tapat, at paano mamumuhay sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Dahil ang Panginoong Diyos Ama, pinadala yung kanyang bugtong na anak, magkatawang tao. Ibig sabihin, nagkatawang tao, lahat ng nararamdaman, nararanasan natin, pinagdaanan din po ni Jesucristo. Ang tanging pinagkaiba lamang po, tayo nagkakasala. Si Jesucristo, hindi po siya nagkakasala. Kaya nga po, naging karapat dapat siyang maging tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Kaya kung makikita natin, kung tayo pinagpapawisan, si Jesucristo pinagpawisan din. Kung tayo nagutom, naku, si Jesucristo nagutom din po. Kung tayong mga tao tinetempt ng kaaway o ng diablo, si Jesucristo po tinetempt din po ng kaaway. Ganon din po, kaya pag sinabi ng Panginoon, anak, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo, He literally means what He says. Naiintindihan at nauunawaan po niya yung pinagdaanan natin. Why? At kung makikita po natin sa buhay ni Jesucristo, sa lupang ibabaw na ito, bilang tagapagligtas natin, nag-set po siya ng magandang example kung paano po mabubuhay ang isang mananampalataya. Alright? At isa po sa pinakamagandang example na sinet ng Panginoon ay wala pong iba kung hindi yung pagiging mapagbigay. Kaya po naniniwala po tayo, Christmas is the season of giving. Okay? Kaya po natin pinapractice yung pagiging mapagbigay. Naniniwala po ako, ang isang mananampalataya, ang isang tunay na anak ng Diyos, hindi po dapat mahirap sa kanya ang pagiging mapagbigay. Bakit po? Dahil naranasan po natin na tayo ay bigyan. Alright? Kaya nga po mamaya, ang gagawin nating invitation, magkakaroon tayo ng white gift service. Bakit po may white gift service? Bakit po tayo nagbibigay ng regalo? Do we think the Lord needs our gift? If people would be prepared, sabi natin white gift na tipong in kind, gagamitin nyo para gamitin ng church na bagay. Kailangan ba ng Panginoon? Mami, may white envelope dito. Yung iba, sabi ng pastor, money pong ibibigay kong white gift service. White gift na offering sa Panginoon as gift ko sa Kanya. Kailangan po ba ng Panginoon ng pananalapi? Ako naniniwala po ko hindi. Bakit? Kasi lahat po ng nakikita natin sa mundong ito, sa Panginoon po yun eh. Tama ba? Yung kasuotang-suot mo, sa Panginoon galing yan. Di ba? Yung upuang inuupuan natin, sa Panginoon galing yan. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, even ourselves, at kalakasan natin, sa Panginoon po lahat yan. Hindi po kailangan ng Panginoon yan. But the Lord set an example on how to become a cheerful giver. Kaya po pinapractice po natin ito. Alright? Kaya makikita po natin, pagiging cheerful giver ang pag-uusapan. Since Christmas is the season of giving, Pastor, offering po ang pag-uusapan natin. Pastor, tithing po ang pag-uusapan natin. Pastor, patungkol po ba sa regalo ang pag-uusapan? Hindi po yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin is the character of having a cheerful heart as a cheerful giver. At makikita po natin example dito, walang iba kundi ang Panginoon. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Season of love. Sumunod po doon, that He gave His only begotten Son. Season of giving. Bakit po ginawa yan? That whosoever would believe on His name will not perish but have everlasting life. Amen. Grabe po ang pagbibigay ng Panginoon. Kasi nung nagbigay ang Panginoon, hindi po siyang nagbigay ng pipitsugin lang. Nung nagbigay ang Panginoon, ang Diyos Ama, ng regalo sa ating sangkatauhan,
Hindi po siya nagbigay ng ordinaryong regalo lamang. Ang ibinigay niyang regalo is a very meaningful gift. A gift that every mankind would need and need. At yan ay walang iba kundi ang tagapagligtas, si Jesucristo. Amen. Kaya po maganda po yung Kapaskuhan. Maganda po yung selebrasyon ng Kapaskuhan. Kaya po ang hamon po ng message series natin, for us to have a different mindset, for us to transition from celebrating Christmas the secular way and celebrating Christmas the sacred way. Kasi pag celebrate po natin in a secular way, paano po kung wala kang matanggap na regalo? Paano kung wala kang makuhang bagong damit? Paano kung wala kang bonus? Di ba? Paano kung wala kang pang-exchange gift? Paano kung wala kang panghanda? Ibig sabihin ba, malungkot na ang Kapaskuhan mo? Ako naniniwala po kung hindi po. Ang tunay na mananampalataya, kahit walang pagkain sa pagkainan, magiging masaya tayo sa Kapaskuhan. Bakit? Kasi kahit wala tayong kakainin sa Kapaskuhan, sigurado manbibiyaya ng Panginoon nandiyan. At naniniwala ako, ang Panginoon tagapagligtas po natin hindi pabaya. Hindi po niya pahihintulutan na ang bawat isang anak niya na nagtatapat sa kanya magugutom. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Ang isang tapat na anak ng Diyos hindi magugutom. At hindi nagugutom. Naniniwala po kayo doon? Amen. Tingnan niyo po si Pastor BJ. Mukha po bang gutom? Mukha pong busog-lusog. Sa totoo ba, pagpe-pray po natin si Pastor BJ, dahil naka-schedule po siya next week para sa blood test. Seryoso po ako dito. Para sa ultimate blood test. Dahil akala po namin nung linggo na stroke po ito eh. Gustong sumunod sa yapak po ito eh. Nabulol-bulol nung last Sunday, nung Christmas pa. Hindi pa kumakain, nabubulol na. Pambihira ka ba? Kinabahan kami ni Brother Erwin eh. Ay, tatakbo naman sa ospital to. Sabi ko sa kanya, alam mo bro, wala ka pang girlfriend. Tapos may stroke ka. Dumiretso yung pagkasalita eh. Okay ako, pastor! Diba? Nung nilabas yung spaghetti, okay ako, pastor! Diba? Nung nagpag-game, nung hinihipan yung 100 to 50, 50 to 100 lang pala katapat ito, didiretso. Pero, kidding aside, hindi po ginugutom ng Panginoon ng anak niya. Lalo tigit na pagka natatapat ang Panginoon. Amen? Ang harapan sa Panginoon. Amen? Amen. Huwag na nga po lang ako, tingnan nyo. Tingnan nyo po yung mga matatanggap niyo mamaya. Lahat po ng nakikita nyo, lahat po yung biyaya ng Panginoon. Mahina ang amen nyo. Dahil po diyan, kakanselahin ko po ang gift giving ngayon. Mahina ang pananampalataya eh. Sa tingin mo, pinakamalakas mag-amen, yun ang mananalo ng grand prize mamaya. Pambihira, pagdating sa parapol, ang lakas umamen ah. Pagdating sa salita natin, ang hina ng amen ah. Pagdating sa salita natin, walas tayo umamen. Bakit galing kay Lord yan eh? O, so talakayin na po natin, dapat natin pag-usapin. Alam ko, excited na kayo. Pastor, tagal niya mag-preach. Tatagalan ko po talaga para medyo mahaba-haba tayo. Hindi. Kidding kasi, tatlo po ang bagay na pag-uusapan natin ngayong panahon na ito. Ngayon po umagang ito. In the season of giving, tingnan po natin yung example na makita natin at mga aral na dapat po nating maintindihan. Tatlong bagay po. Una, Christ, okay, compassion means or makes this season of giving. Or makes this a season of giving. Sumunod po, Christ-centered reflection in the season of giving. At pangatlo pong pag-uusapan natin ay Christ cheerful challenge in the season of giving. So kung makikita po natin sa verse na pinag-usapan natin kayo at binasa natin kanina, pinakita ng Panginoon, in-announce ng anghel. Sabi ng anghel dun sa mga katauhan, sa isang katauhan, na mga nakikita niya, sabi niya, huwag kayong madi-discourage, huwag kayong malulungkot, sapagkat ipinanganak na ang tagapagligtas ng Panginoon. Ito po ay kahulugan ng pagiging cheerful giver ng ating Diyos Ama. Bakit? Kung hindi po niya binigay na regalo ang Diyos Anak, lahat po tayo ay mapapahamak. Pero sa biyaya at pagpapala po ng Panginoon, the greatest gift a human being could ever have, which is our Savior, ipinagkaloob po ng Panginoon at hindi po niya ipinagkait sa atin lahat. Amen. At kaya tingnan po natin, una, Christ's compassion
makes this a season of giving. Yung pag-ibig, yung masidhing pag-ibig ng Panginoon, yan po ang naging dahilan kung bakit ang Christmas na ito becomes a season of giving. Okay? Bakit po? Sabi ko nga po kanina, balik tayo sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, hindi lamang binigay ng Panginoon yung pag-ibig niya. Ang sabi niya, ibinigay niya yung bugtong na anak niya. Okay? Na resulta ng dakilang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya meron po tayo matututunan po diyan. 3 bagay po. Okay? Na pakikita po natin at dapat isapuso po natin. Let us first embrace the joy of selfless sharing. Ito po yung example na binigay ni Jesucristo eh. Ito po yung pinakitang example ng God the Father eh, ng Diyos eh. Selfless giving. Yakapin po natin yung pagbibigay ng selfless. Ibig sabihin, hindi nagkakait, hindi nagmamaramot, hindi iniisip ang sarili. Diba? Minsan, ganito po tayo magbigay ng regalo. When we think of gift, pinipili natin, yung pinakamura bili natin. Diba? Ganun tayo minsan mag-isip pag nagbigay ng regalo. Mahirap ang buhay ngayon. Diba? Ang Panginoon, hindi po iniisip yun. Selfless giving. Hindi po niya iniisip yung sarili niya. Sometimes when we give gifts to others, ang una mo natin binibigay, sarili muna natin. Diba? Sino po dito yung mga tatay? Taas nga po yung mga tatay dito. Yan. Mga ama. Yan. Mga nanay, taas ang kamay. Yan. Sino po din yung primary receiver of gifts? Mga anak! Taas ang kamay. Yan. Ako din, anak din ako eh. So, pinaparinig ko to sa aking tatay tsaka nanay. Baka naman. Okay, hindi. Joke lang. Sa mga magulang na naririto, maniwala po kayo sa hindi, you will agree with me on this. Especially mga fathers. Kapag ka magbibigay po kayo ng regalo, uunahin yung bilhin yung asawa nyo, uunahin yung bilan yung mga anak nyo bago sarili nyo. Kaya minsan nagkakataon, ubus na ang budget, wala ka pang nabibili sa sarili mo. Tama? Ang tawag po doon ay selfless giving. Ibinibigay mo muna sa iba bago ang sarili mo. Inuuna mong bigyan ang sarili, ang ibang tao bago ang sarili mo. Ganun po, example ang pinakita ng Panginoon eh. Ibinigay niya muna sa iba. Di ba? Hindi niya tinirhan ang sarili niya. Ganun po kasobra, kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya po gagawin natin mamaya, pagbibigay tayo ng appreciation sa Panginoon. Pagbibigay tayo ng papuri sa Panginoon. We will exercise yung giving para ipakita sa Panginoon, Panginoon, alam ko hindi mo kailangan ito. Pero ibibigay ko sa iyo ito bilang tanda o simbolo ng pag-appreciate namin sa iyo. Because you've taught us more than 2,000 years ago on how to embrace, on how to give selflessly. Okay, so munod, let us emphasize on acts of kindness as act of love. Okay? Yung paggawa ng mabuti, ito ay paggawa o pagpapakita ng pag-ibig. Diba? Acts of random kindness. Kaya ngayong Kapaskuhan, maganda pong ine-exercise po natin yung acts of kindness. Okay? Alam niyo po, ito, maibahagi ko lamang po. Isa po siguro, 2 bansa pa lang naman po ang napupuntahan ko. Okay? Hong Kong at saka Japan. Okay? Isa po sa na-appreciate ko pagbiyahe po namin ng Japan, hindi po yung vlog ni Ate Ana na mga ka-princess na pinapalo nyo na ngayon. Okay? Isa po sa na-appreciate ko po doon ay yung kultura ng mga Hapon. Meron po kami isang pinuntahan village, no? Yung village na ito para siyang street food something eh. Tapos ang view niya, Mount Fuji, tas street. Tapos may mga pagkapagkain sa gilid. Dahil street street market siya, may mga dumadaan na kotse. Okay? Maniwala po kayo sa hindi. Nakaharang yung mga tao sa gitna ng kalye, may dumaang kotse. Hindi bumubusina. Ako na yung nahiya eh. Ate, kasi Pilipina eh. Sabi po, pinadaan ko, hindi bubusina. Tapos nung dumaan yung kotse dahil pinatabi mga tao, yung driver gumaganon pa eh. Arito. Lahat ng tao doon gano'n eh. Kaya pag uwi ko, gano'n din ako ng gano'n. Gano'n. Na-adapt ko yung kultura. Alam mo bakit? That's act of random kindness. Sa Pilipinas, maniwala po kayo.
Yung tao na doon pa sa malayo, bumubusina nila sa kanya, di ba? May dumasakay dito, ang haba ng busina. Yung binubusina niya, nasa kanto pa. Dito pa lang bumubusina na. Tama? Bakit? Acts of random kindness. Bibihira ko na pong makita na pagdating sa kalye, yung mga matatanda ay inaalalayan ng mga bata. Dito, pagtatawid ka ng kalye, may natawid na matanda, bubusinahan ng sakyan, kailangan mauna ako bago patawirin to. Hindi ba? Bibihira na po kayo mga tao nakikita nyo na nagbibigay ng maayos o tumutulong. Bibihira na po tayo makakita po ng gano'n. Pero sabi ng Panginoon dito, let us emphasize on the act of kindness. Maging mabuti po tayo because the Lord has been kind to us. The Lord has been gracious to us. And yung act of kindness is actually an act of love. Okay? Yung pagpapakita po natin ng mabuting gawa o mabuting gawi, okay, yan po ay pagpapakita ng pag-ibig. Sabi ko nga po last Sunday, masarap pong sabihin yung salitang I love you. Pero ang pinakamasarap po, yung maramdaman mo, yung pag-ibig. Amen? Amen. Masarap yung sabihin mo sa asawa mo, I love you, mahal kita. Di ba? Masarap mapakinggan po yon. Sabi ni Ate Karen, gumagano siya kay Kuya Nasyo, parang hindi, ilang buwan pa lang kayo mag-asawa, parang hindi na kayo nagkakarinigan ng gano'n. Pero sabi ni Kuya Nasyo, huwag kang maingay. Hindi ko lang sasabihin, I love you. Bibilhan kita ng bulaklak. Yung nakalagay pa sa corona. Dahil joke lang. Di ba? Mas maganda yung ipinaparamdam yung pag-ibig. Kaya sabi ito, let us emphasize on acts of kindness as acts of love. Kung talagang nagmamahal tayo in this season of giving, magandang pinapractice po natin na hindi lang tayo umiibig, kundi ipinakikita natin yung pag-ibig. Kaya po nagkaroon ng kultura ng pagbibigay ng regalo. Because it is a practice on how you would exercise the act of kindness. Hindi niyo po ba napapansin bakit sa mission po natin, pagdating ng Christmas, hindi po nawawalang gift giving? Hindi po within the church lang ha. Even outside of the church. I would remember when I was a child, naalala ko nun, at nung nag-Bible school student na rin po ako. Every December, nagre-repack kami ng bigas, di ba? Nagre-repack kami ng chocolate. Dati po maputi ako eh. Sa sobrang daming nirepack na chocolate at saka kape, naging ganito kulay ko eh. Gatas, asukal, tapos dilata, nire-repack namin yan dati, tapos binibigay sa mga less fortunate na nangangailangan. Bakit po ginagawa po ng church po natin iyon? Because acts of kindness is actually an act of love. Hindi po pwede natin sabihin na mahal po natin ang komunidad natin, pero hindi tayo nagbibigay sa komunidad natin. Kasi pinakita po sa atin ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, for God so loved the world, ang kasunod, He gave. Di ba? Acts of kindness and act of love. Nung sinabi ng Panginoon, mahal kita, pinagkaloob niya yung pinakamagandang regalo sa atin. Sumunod, matutunan natin, as Christ's compassion makes this a season of giving, I establish a climate of compassion in our celebration. Diba? I-set natin na kultura. Alam ko, meron tayong mga tradisyon sa bahay, di ba? We set a family tradition sa bahay. Pagpatak ng 24, pagtungtong na pagtungtong niyan ng, di ba? 11:59. Di ba? Kailangan nakaset na yung table para sa Noche Buena. Kultura na yun. Pagdating ng 12 o'clock, sama-sama tayong pupunta sa hapagkainan, kakain tayong sabay-sabay na pamilya. It becomes a tradition. Okay? Ang maganda pong establish natin ang tradition or climate is the climate of compassion in our celebration. Huwag natin tatanggalin sa hapagkainan natin yung pagmamahalan. Huwag po natin tatanggalin natin sa pag-celebrate ng Christmas yung pag-ibig. Huwag po natin aalisin yon. Siguro maganda kung may gagawin kayo sa pamilya po natin. Kung meron kang dapat isorry sa pamilya mo, isorry mo na. Sorry sa mga pagkukulang ko ha. Kung hindi mo pa nagagawa yung ipakita yung pagmamahal sa pamilya mo, baka dapat ipakita mo. Magandang climate na iseset po 'yan. Magandang tradisyon po 'yun. Diba?
Secondary na lang eh. Yung pagbibigay ng gift, mas maganda yung ipinaparanas, ipinaparamdam, at ipinapakita yung pag-ibig sa pamilya. Bakit? Because that is the example the Lord Jesus Christ set more than 2,000 years ago. He established a climate of compassion in this world. Ang nakakalungkot po, kahit po ginawa po yan ng Panginoon, hindi mo ba kayo nalulungkot? More than 2,000 years ago, the Lord established, the spirit of compassion, the climate of compassion in this world. Pero ang dami pa rin po nag-aaway. Buksan niyo po ang TV niyo, bansa sa bansa nag-aaway. Bansa sa bansa nag-aagawan ng lupa. Tubig ng may tubig, inaagaw. Huwag na tayong lumayo eh. Kapitbahay sa kapitbahay, nag-aaway. Magkakapitbahay, iminamarites ang kapwa kapitbahay. Huwag ka na lalong lumayo, sa pamilya na lang eh. Ang dami pong pamilya nagkakawatak-watak. Ang daming pamilya nagkakahiwa-hiwalay. Ang dami mag-asawa hindi nagkakaunawaan, nagkakaroon ng problema. Bakit? Nakakalimutan natin na more than 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ set an example on how we are to establish a climate of compassion. Climate of compassion doesn't mean showing and sabihin and saying I love you. Compassion means understanding. Pangunawa. Kaya nga po ang inuna po natin sa punto dito selfless giving eh. Bago ka magbigay, unawain mo muna. Unahin mo na muna ang iba. At kapag ka nagbigay ka, hindi ka nagbibigay ng may hinihiling kang kapalit. That is how commercialized this Christmas season was promoted by this world. Kapag ka nagbigay ka, kailangan may kapalit. Tama mo ba? Kinommercialize ang mundo yan. Kaya nga may exchange gift di ba? Di ba commercialized na tradition yon? Pag nagbigay ka, kailangan may kapalit. Ngayon, pag nagbigay ka, walang kapalit, ang sama ng loob mo. Di ba commercialized Ang Panginoon, pinakita niya yung cheerful giving at yung climate of compassion that when He gave, He doesn't ask something in return. Did the Lord ask something in return? Wala lang po hiningi Ang gusto lang ng Panginoon, ibinigay ko yung regalo ko sa iyong tagapagligtas na si Jesucristo. Isa lang ang dapat mong gawin. Tanggapin mo. Hindi ba magandang balita yun? Yung may regalong ibinigay sa iyo, hindi mo kailangan bigyan ng kapalit. Pastor, pa tinuturo natin sa church yung magiging matapat tayo. Hindi po ba kapalit yon? Hindi po kapalit yon. Yung po ay nararapat lang natin gawin. Di ba? Kung ibinigyan ka ng regalo na napakaganda, hindi ba dapat ka tumbasan mo rin kahit paano? Hiningi ba ng Panginoon tumbasan mo? Hindi Ang nagturo po ng katapatan sa Bible si Apostol Pablo At ang konteksto po ng pagkakaturo ng Panginoon, ng katapatan sa Panginoon, ay sa ating mga mananampalataya na tayong niligtas ng Panginoon ay nararapat lang magpakatapat sa tagapagligtas natin. Amen? Magpakatapat sa pananampalataya, huwag bumitaw sa paniniwala, huwag bumitaw sa pananampalataya sa Panginoon. Yung po'y tinuturo po sa atin. Bakit? Because Christ's compassion makes this season a season of giving. Sumunod po, Christ-centered reflection in the season of giving. Makaintindihan po natin ilang bagay, 3 bagay na maunawaan natin. Magkaroon tayo ng pagbubulay. Magkaroon tayo ng sabihin nating pagbabalik tanaw. At maintindihan po natin na ma-align po natin yung celebration ng Christmas not to be a gift-oriented Christmas celebration, not to be an event-driven, Christmas celebration, but to be a Christ-centered reflection in the season of giving. Ano po yung bagay na maintindihan natin? 3 bagay. Let us contemplate on Christ's coming. Bakit po? Because that is the true gift of Christmas. Tayo ay mag-contemplate, pagbulay-bulayan natin yung pong pagdating ni Kristo. Maganda nga po, magbago yung mga commercial sa TV. Pag-pray nga po natin, may gumawa ng mga ganitong commercial. Yung po bang ang i-highlight ay hindi po Christmas party at mga regalo, kundi ang dapat i-highlight ay tagapagligtas. Kasi yung po yung pinakamaganda
Mamaya po, may makikita tayo mga regalo, may receive tayo mga regalo. May iba sa inyo, mananalo ng ano to? Ito, Omega. Okay, nalagay ito. May mananalo niyan mamaya. Sino gusto niyan? Ay, ayaw ng iba, mahirap. May iba sa inyo, mananalo ng electric fan. May mananalo niyan mamaya. Mamaya, may mananalo. Sino ba sa sugar dyan? Ito, hindi na po ito ipaparapol. Ipamimigay na lang namin ito sa matataas ang sugar. Yung pang-check na sugar. Pastor, gusto ko rin yan. Pero hindi pa ako diabetic. Huwag kang mag-alala. Papakainin kita na maraming kanin mamaya para mamaya diabetic ka na rin. Okay? Kung gusto mo talaga niyan eh. Di ba? May mananalo niyan mamaya. At may mananalo ng grand prize. Kita niyan. Hindi ako nagbibiro. Washing machine talaga yan. Pero pag binuksan mo yan, si Pastor BJ lalabas. Okay? May dalang sabon. Joke lang po. May mananalo niyan. Pero maniwala po kayo, lahat ng regalong yan maganda. Tama po ba? Pero lahat ng regalong yan mawawala, maluluma, masisira. Pero ang regalo ng Panginoon, kailanman di masisira. Alam niyo kung ano yun? Yung pag-ibig niya at kaligtasang handog niya sa bawat isa po sa atin. Kaya yung magandang regalong dapat nating matanggap. Okay? Let us contemplate on Christ coming. Yung pagdating ng Panginoon, bakit ba dumating si Jesucristo? Dumating si Jesucristo kasi mahal niya ako. Dumating si Jesucristo kasi siya ang tagapagligtas ko. Yun ang magandang i-contemplate natin sa ating mga sarili. Bakit? Kasi kahit na anong regalong matanggap natin, parang dali ang saya ang maibibigay sa atin yan. Pero yung pag-ibig at regalong bigay ng Panginoon, panghabang buhay na ligaya ang kaloob niyan. Amen. Di ba? Sumunod po, para magkaroon tayo ng Christ-centered reflection in the season of giving, maintindihan po natin for us to connect Christ's birth to the message and the essence of Christmas. I-connect natin lagi ang Panginoon. Huwag natin tatanggalin po lagi ang Panginoon sa celebration ng Christmas. Kaya po, ako po personal, okay, sabi nung anak ko, si Cassandra, nag-celebrate sila ng Christmas party sa school. Meron nakapost yung classmate niya, Merry Xmas. Sabi ng anak, sabi ni Cassandra, Dad, hindi ba mali ito? Yung Xmas? Sabi ko sa kanya, oo, mali yun. Bakit? Ano po ba ibig sabihin ng X? Pag sinabi yung X, it is a removal. Di ba? Parang kunyari, dati mong asawa, X na asawa mo na ngayon. Ang tawag doon, pagsasantabi, removal. Di ba? X nga eh. Di ba? Ex-boyfriend, dati mong boyfriend. Diba? Ex-girlfriend, dati mong girlfriend. Meron bang Xmas, dati mong Christmas? Meron bang ganon? Kaya po natin hindi ginagawa yun kasi ang mundong ito, this is how commercialized Christmas celebration is. Pati yung pagtatype ng Christmas, pagsusulat ng Christmas, itatype po na lang, ikinakatawad pa, ginagawa pang X. Bakit? It is actually removal of Christ in the equation in the celebration of Christmas. Kaya when we say Merry Christmas, we don't say Merry Xmas. We say Merry Christmas. We don't remove Christ in the celebration of Christmas. Amen. Huwag po natin tatanggalin yon. Yung celebration ng Christmas, kung tradisyon nyo, hindi dapat nawawala ang spaghetti sa pagkainan sa Noche Buena. Dapat ganun din pag Christmas. Hindi nawawala si Kristo sa celebration ng Christmas. Amen? Amen. Yung po dapat. Huwag po natin isasantabi po yung mahalaga po yung birth ni Jesus Christ. Bakit po? The truth of the matter, wala pong Christmas season, wala pong Christmas celebration kung pinili o hindi pinili ng Panginoong Jesucristo na bumaba sa lupa para maging tagapagligtas tayo. Natin mga tao. Wala pong Christmas. Kaya po may Christmas is because more than 2,000 years ago, Jesus Christ decided to come to earth and allow us to experience His love by giving His only begotten Son. Grabe pag-ibig ng Panginoon. Hindi ba? Panghuli po, doon sa pangalawang topic na binag-usapan natin, let us cultivate gratitude for God's ultimate gift in Christ. Diba? Cultivate gratitude. Ibig sabihin, i-groom natin. Ibig sabihin, sanayin natin. Naniniwala po ko, gratitude is a good attitude. Parents who are here,
As young as our children are, ngayong mga panahon na ito, turuan natin sila magpasalamat. Sa maliit na bagay na meron silang natatanggap, turuan natin magpasalamat. Sa ating mga sarili, baka umidad na tayo, hindi tayo marunong mag-thank you at mag-appreciate. Practicein po natin yon. Kung merong mga tao na nagbibigay sa inyo ng magandang bagay o magandang kaugalian, pasalamatan nyo naman. Ngayon, pag maniwala po kayo ha, sa sobrang commercialized sa celebration ng Christmas, binigyan mo ng regalo. Pagtanggap ng regalo, nagrereklamo pa eh. Ito lang. Subukan nyo. Exchange gift, no? Bumili ka ng exchange gift. Bumili ka, worth 500, kasi ang exchange gift nyo worth 500 pesos. Ang binigay sa'yo, alam mo, nasa 350 lang. Pag-receive mo, ito lang na-receive ko. 525.99 cents yung binili ko ah. Talagang may resibo pa eh. Masama ang loob eh. Tama ba? Hindi grateful. Mano bang magpasalamat ka? Dahil kahit papaano, naalala kang bigyan ng regalo. Diba? May mga bata nga, mga young people, binigyan ko ng regalo ng mga magulang nyo eh. Hindi nyo malang napasalamatan. Regalo? Okay. Ganun na lang kakaswal ngayon eh. Diba? Binigyan mo regalo ng bagong damit. Okay. Binigyan mo sapatos. Okay. Buti nga may okay pa eh. Pagkatanggap, kinuha lang, tinabi na eh. Hindi mo lang tayo nagpapasalamat. Let us cultivate gratitude, okay, for God's ultimate gift in Christ. Diba sa atin, binigyan tayo ng dakilang regalo ng Panginoon, but we forgot to be grateful sa Panginoon. When was the last time we say to the Lord, Lord, salamat po ah. When was the last Christmas we celebrated Christmas that before we dig in do sa Noche Buena, nanalangin tayo, sabihin natin, Panginoon, salamat po dahil kung hindi po kay Kristo, kung hindi po sa bugtong niyong anak na pinadala niyo sa lupa, dahil sa pag-ibig niyo sa amin, at kung hindi dahil sa generosity niyo at sa selfless sharing niyo ng iyong anak, hindi po kami makakaranas ng kaligtasan. When was the last time ginawa po natin yun? When was the last time we become grateful sa Panginoon sa pag-ibig niya sa atin? When was the last time we appreciated the Lord for His love towards us? Sipin niyo yun ha. Sa sobrang katigasan ng ulo natin, hindi na lang po sa inyo, sa akin na lang. Sa sobrang katigasan ng ulo ko, na sobrang gusto kong gawin lahat ng mga gusto kong gawin kahit hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, minahal pa rin ako ng Panginoon. Sa sobrang dami nating problema at sa sobrang dami nating mga kasalanan ginawa sa Panginoon, inibig pa rin tayo ng Panginoon. Hindi ba dapat maging grateful tayo sa Panginoon? Sobrang pasensyoso ng Panginoon sa atin. Yung iba siguro sa atin, malamang kung ang Panginoon hina-high blood at saka inaatake sa puso na stroke, malamang na-stroke ng Panginoon sa inyo. Sa sobrang tigas ng ulo nyo at sa sobrang tigas ng ulo natin. Pero, hindi nangyari yun. Mahal at minahal pa rin tayo ng Panginoon. At pinagkaloob pa rin niya yung Diyos na anak sa atin. Pwede naman sabihin ng Diyos, di ba? Sobrang tigas ng ulo nito. Hayaan ko lang pumunta sa impyerno to. Tama ba? Ito, sobrang kulit nito. Di ba? Ito, sobrang tigas ng ulo nito. Ito, lahat ng bawal. Yun ang gusto nito. Sobrang kulit nito. Sige, papadala ko sa Jesucristo para sa mga matitinong tao lang. Buti hindi ginawa ng Panginoon yun. Buti ginawa ng Diyos Ama, pinadala niya yung buktong na anak niya para sa sangkatauhan sa lahat ng tao na nilalang niya. Dahil kung hindi, malamang isa ako doon sa nadamay na hindi naligtas. Malamang isa tayo doon. And with that, we are to be grateful. Let's cultivate gratefulness. Kung gusto nating matutunan ng mga anak natin maging grateful, kung gusto nyong matutunan ng pamilya nyo na maging grateful sila, sa church tinuturo at kinukultivate na yan.
maging grateful ka sa Panginoon. Maniwala ka, matututong maging grateful yung anak mo at pamilya mo. Katulad ng paniniwala ko na isang tatay, isang nanay, o isang anak na may takot sa Panginoon, kailanman, okay, matatakot gumawa ng mali yan. So kung kinukultivate o ginugroom natin, itinuturo natin, anak, ang Christmas season, hindi lang tuwing Christmas season, kundi araw-araw, okay, maging grateful tayo sa Panginoon. Pagmulat ng mata mo, pasalamat ka sa Panginoon. Natutuwa ako pag prayer meeting. Kapag sino ba to? Si Kuya Joseph, ang nag-praises sa prayer request. Ang laging intro niya ay ganito. Praises po, salamat po sa Panginoon, buhay pa ako. Nung una nangingiti ako, sabi, bakit gusto mo na mamamatay at buhay ka pa? Pero totoo, di ba tama yun? Salamat Panginoon, pagmulat ng mata ko, humihinga pa ako. Dahil mahirap pagmulat ng mata ko, mausok. Ang masama ko, pagmulat ng mata mo, mainit. Pag mainit, nako, delikado. Malamang, nasa dagat-dagatang apoy ka. Pero hindi ba dapat masalamat natin yan? Panginoon, salamat! Di ba? Salamat sa buhay na ito. Diba? Nagpasalamat po ba kayo doon? Minsan kahit sa kapintasan po natin, nakalimutan din magpasalamat eh. Naku. Sino po nagpasalamat sa inyo sa kapintasan nyo? Dati po, nung inaasar ako, na malaki ilong ko, napipikon ako. Hindi naman ako mapikon-pikon dahil nga, anong gagawin ko? Malaki talaga ilong ko. Sinubukan ko po yung tinuturo ng magulang ko eh. Sabi ng nanay ko, anak, tuwing umaga, ipitin mo yung ilong mo na sipit. Alam niyo yung sipit ng sampayan? Hindi yung moderno ngayon, yung di ba? Yung plastic na eh. Yung sipit na kahoy, yung parang kawayan, yung pag inipit mo kayo, mga ilang minuto, makikita mo ng tagapagligtas mo eh. Inipit ko po eh. Hindi rin po gumana. Hanggang sa nauso yung yung mga moderno na pansipit ng ng sampayan, yung may guhit-guhit, sinubukan ko rin yun. Hindi po lumit yung ilong ko eh. Nagkaguhit-guhit lang sa gilid eh. Kaya, nung mga tinigilan ko na, binitawan ko, hinayaan ko na lang bumukas siya ng ganyan. Diba? Maligaya ko ng ganyan. So, pag may nangaasar sa akin, ang laki ng ilong mo, si Pastor Joseph may inaasar ako, Alan Kay daw ako. Hindi naman totoo yun. Pastor Jo, pag-pray na lang kita. Okay. Kaya pag may nangasar sa akin, malaki ilong ko, isa lang sasabi ko. Alam niyo kung ano? Alam mo, matangos man ang ilong mo, pero ito ang problema mo. Pag nagkaroon ng scarcity ng hangin sa mundo, ikaw hirap ka ng huminga, ako humihinga pa. Kaso problema, binabaliktad ng iba eh. Humihinga ka nga, pag umulan naman, una kang nalulunod. Bakit? Sinasapo mo yung lahat ng ilong eh. Ay, lahat ng ulan eh. Parang naging comedy to, hindi? Amen. At may umamen pa talaga. Oh. Saan kayo umamen sa Alan Kay? Okay. Pasaway kayo ah. Pero isa lang sasabi ko, ano man ang meron ako, pinapasalamat ko sa Panginoon. Bakit? Nandahil sa ilong na yan. Yung totoo, dyan na in love si Ate Joyce. Sininghot ko siya para maging akin siya. At sinabi ko sa kanya, akin ka na lang. Bumikit eh. Hindi na nakawala eh. Diretso na sa Diretso na sa dambana eh. Pero totoo, kahit sa kapintasan niyo, pwede kang pasalamat sa Panginoon. Yung iba maliliit, hindi pinagpala ng height. Pasalamat ka sa Panginoon na maliit ka lang. Bakit? Yung iba pagpasok ng pinto, nauuntok. Ikaw hindi. Tama ba? May mga papasalamat ka sa Panginoon eh. Tama? Kahit sa karamdaman, papasalamat. Pastor, kahit sa karamdaman, magpapasalamat ka sa Panginoon. Opo! Bakit? Totoo, kung ikaw mananampalataya, kahit may karamdaman ka, makakapagpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kung wala kang karamdaman, hindi mo ma-experience ang pagkagalingan ng Panginoon. Kahit may pangailangan, Pastor, kahit kulang ka sa pananalapi, opo. Kahit kulang ka sa pananalapi, magpasalamat ka sa Panginoon. Lord, thank you. Dahil kulang ako sa pananalapi ngayon. Bakit?
Dahil kulang ka sa pananalapi, alam ko, you are the God who provides. Kayo magpo-provide. Salamat pa rin po. At sa kahit na anong kakulangan, meron ako ngayon. Kahit na naman kapintasan, meron ako ngayon. Meron naman akong perfect na Panginoon na tulad mo. Hindi ba dati pasalamat ka sa Panginoon? Ang tayo pa, pasalamat eh. Pasalamat ka, may pamilya ka. Pastor, paano mo pasalamat pamilya ko? Inaaway ako lagi ng pamilya ko. O hindi ako iniintindi ng pamilya ko. Hindi ko na rin pag-ibig sabihin. Pasalamat ka at may pamilya ka pa rin. Bakit? Yung iba wala na eh. May papasalamat ka sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto, magbabago ang perspektibo ng isang mananampalataya pag Christmas, kung maintindihan na that we are to cultivate gratitude. Okay? Gratitude for God's ultimate gift in Christ. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, kay Kristo. Kasi kung hindi dahil kay Kristo, hindi ako naliligtas. Gratitude. Panghuli po na pag-uusapan natin ay ito. Christ's cheerful challenge. Ito na po yung challenge sa atin. Christ's cheerful challenge in the season of giving. Tatlong bagay lamang po. Pabilis lamang po ito. Una, share the light of love and goodwill. Share the light of love and goodwill. Ito example na binigay ng Panginoon sa atin. Ibahagi mo yung pag-ibig. At hindi lang pag-ibig, goodwill. Tandaan niyo po sa Bible, makinig po kayo maigi dito ha. Every time pong tinuturo ng Panginoon sa Bible ang pag-ibig, hindi po tinuturo lang ng love. Lagi pong may action na binibigay. John 3:16, di ba? For God so loved the world, tinuro niyo yung love. Ang sumunod binigay doon, and He gave His only begotten Son. Tama ba? May kasunod lagi na gawa. So hindi mo lang sasabihin, mahal kita, hindi lang tinuturo sa naman, matutunan mo yung pag-ibig. Kung hindi ipakita mo through goodwill. Okay? Kaya yung pong pinapractice natin sa church na ito, we are to share love. I love you. Diba? We love our community. The Lord loves soul. And the church loves soul so much. Kaya lahat ng pwede natin gawin, gagawin natin para yung mga tao ma-experience din nila yung love ng Panginoon through goodwill na ginagawa ng church. Share, okay? The light of love and goodwill to people. Mga anak, young people, share the light of love. Sabi ng mga young people na lalaki, oh pastor, kung sharing light of love, ang dami kong pinag-sharean yan. Ang dami kong niligawan eh. Diba? Hindi yung love na yon. Kasi iba sa inyo mga young people, kahit poste, paldahan, nililigawan eh. Nauntog ka lang, nakapalda, I love you. Hindi ganun eh. Yung mga ganun, pakidikitan nyo nga si Pastor BJ para ang kanta niya ngayong Christmas, hindi na yung ang Disyembre ko ay malungkot. Di ba? Wala pa rin eh. Share the light. Pastor BJ, para sa ito, share the light of love. Huwag mong kimkimin yung pag-ibig. Puputok yan. Ipakita mo through goodwill. Diba? Pagpadala ka ng Royce na chocolate. Diba? Baka naman. Umakit ka ng ligaw. Diba? Hindi na basta share ng love. Diba? Share goodwill, ipakita mo. Diba? Kaya sa mga nanliligaw, hindi ka lang nagpapadala ng bulaklak. Umaakyat ka ng ligaw. Iniimbita mong mag-date. Diba? I'm not kidding. Yun ibig sabihin nito eh. Share the light of love and goodwill. Kung gusto mong marriage natin yung mga tao sa komunidad natin, we share the love of Christ to them. Nililigawan mo sila eh. Nagbibigay ka ng tracts, ito yung magandang balita ng Panginoon. At hindi mo lang pinabibigay yung magandang balita ng Panginoon. Ipinapakita natin yung mga magagandang bagay dati pakita sa kanila. Example po ng ministry ginagawa is sharing the love of Christ and goodwill to people. Every other Saturday, meron po tayong kape, tinapay, magandang balita. Sharing the love of Christ by sharing goodwill to people. Tanong nga nung minsan yung barangay election eh, tumatakbo po kayong barangay captain. Hindi po sa BJ lang po yung tumatakbo. Gusto ko nga po tumakbo to, ayaw tumakbo eh. Napapagod kasi every Friday umuulan. Hindi exercise ata yan. Kailangan mo na talaga mag-jogging. Okay. Share the light of love and goodwill to people.
Okay, sumunod. Share. Ito, iba sa atin, hirap na hirap dito eh. Share smiles through acts of generosity. Diba? Yung iba sa inyo, ngumiti nga po kayo. Subukan niyo po. Pag ngumiti po kayo, nakangiwi kayo, stroke yan. Oh, subukan niyo po. Ngiti po kayo. Yung hindi po kayo makangiti, malamang stroke din yan. Sige, ngumiti nga po kayo. Yan. Yung iba yung hindi makangiti eh. Pastor BJ, ngiti ka nga. May Pastor BJ ka ngiti eh. Para nagpapasit. Hindi, ngiti ka sa'yo. Ngiti po kayo. Yung iba sa inyo hirap ngumiti. Pati pag ngiti, nahihirapan. O ito, ngumiti kayo. Ngiti. Yan. Tapos tumingin kayo sa katabi nyo habang nakangiti. O, di ba nangiti kayo lalo? Yung iba hindi lang ngumiti, humagalpak pa sa tawa eh. Oo. Bakit? Sabi dito, ang tinuturo ng Panginoon is to spark smiles through acts of generosity. Ano ba yung sabihin nito? When we give to people, okay? We give with smile. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7? When we give, okay? Ano sabi ng Panginoon? Give cheerfully. Huwag kang magbibigay na malungkot ka. Magbibigay ka na may kagalakan sa puso mo. Di ba? Yan ang tinuturo ng Bible eh. Kaya pag nag-o-offering tayo, ang sinasabi natin lagi, let us give with a cheerful heart because God loveth a cheerful giver. Gawin, i-apply po natin sa pamilya po natin yon. Subukan niyo magbigay kayo ng regalo. Tapos yung nagbigay ng regalo sa inyo na kasimangot, matutuwa kayo? Kahit anong gandang regalong binigay sa iyo, nung binigay sa iyo, hindi maligaya yung nagbigay sa iyo, malulungkot ka sa binigay niya. Bakit? Ibig sabihin, nung binigay niya yun, wala sa puso niya yun. Tama po ba? So when you give, let's give with a cheerful heart. Diba? Pag bibigyan mo ng regalo, ba, anak, hindi sa'yo to. Anak, ano gusto mo? Laban ba gusto mo? Diba? At pag binigay mo, make sure may ngiti sa iyong mga labi. Yung iba sa inyo, may ngiti eh. Nung binigay regalo, yung ngiti mo, may halong luha. Bakit? Ang mahal ng regalong yan. Okay lang yun. Diba? Give with a cheerful heart. Spark smile. Diba? In giving with generosity. You know what? Siguro, ako, I'm trying to picture out John 3:16 and Luke chapter 2 verse 10 to 11. Lalo na nung in-announce ng angel ito. Okay? Malamang nung ina-announce ng angel to, huwag kayong malungkot because in the city of David, a Savior has been born. The greatest announcement ever announced by an angel would be the coming of Christ. Because God gave the most generous gift sabi yung God could ever give to man, and that would be salvation through Jesus Christ. Diba? Magkaroon tayo ng tuwa sa pagbibigay. When we give, may ngiti sa mga labi. When we offer to the Lord, let us give with a cheerful heart. Right after this, gagawin natin yung invitation natin is as our white gift service. We will give gifts to the Lord, whether in kind or monetary. But when we give that, huwag mo ibibigay sa Panginoon. Ito lang nga Lord, may pangangailangan ako pero sabi ni Pastor, bigay daw to. Huwag kang magbibigay ng ganon. Kasi nagbigay ang Panginoon, at tinuro ng Panginoon yung pagbibigay, hindi naman po ganon siya nagbigay. He gave gladly. He gave generously. So when we will be giving back to the Lord, let's give it back to the Lord generously and gladly. Okay? At panghuli po, sabi dito, set up a simple, a ripple effect. Okay? A ripple effect of joy in our group. Okay? Or in our community. Alam niyo po yung ripple effect? Alam niyo po yung ripple? Nakakita na po ba kayo ng domino na pinila? Natuwa ko din pa, nakikita ko to sa Reels o mga TikTok eh. Yung mga nakapilang domino, ang tagal po ipila ng mga yun eh. May Guinness World Record attempt pa nga yan eh. Nakapila. Tapos pagdating nakapila, nakaset up na siya, biglang sa unahan, biglang ihiga yung isa. Tapos biglang tuloy-tuloy na yun, ihiga lahat yun. Lahat ng tamaan ng domino, magkakaroon ng domino effect ang tawag doon. Tapos ang ganda ng tunog, yung clicking na tunog niya, ang ganda nun. Ang tawag doon, ripple effect. Ang sabi dito, set up a ripple effect of joy in our groups. Diba? Ano ibig sabihin nito?
tawagin ko si Pastor BJ tsaka si Brother Erwin dito sa harapan. Okay. At saka tumawag ako ng isang guwapo pa dito. Si Jello. Guwapong-guwapo to si Jello eh. Yan. Kita mo naman pormahan. Dito kayo, dito kayo. Diba? Gagawa tayo ng ripple effect. Wag po kayo mag-alala. Hindi ko po sila ihigaan para buktumba din sila. May gagawin lang po ako na halimbawa dito. Okay. The ripple effect of joy. Okay? Si Brother Erwin, maiintindihan na to niya eh. Bakit? Kasi ang asawa niya, pangalan, Joy. Okay. Ako din po naiintindihan ko to. Kasi generous ang Panginoon sa akin, binigay ng Panginoon sa akin ng joy. Joys. Diba? Multiple. Okay? Paliwanag ko sa inyo, ripple of joy. Ano dito mas magiging masaya kayong pag binigay ko sa inyo? Okay. Papasa ko sa inyo. Yung pwede illustration lang. Ha? Ano? Ha? Bawal po siya sa Mani. Ay, ito na lang. Ito maganda to eh. Wishibat. Sana. Pag binigay ko kay Brother Erwin to, kunyari bata to, no? Matutuwa ba siya? Oh, ubos. Ubos kagad. Madamot si huwag niyong bibigay si Brother, madamot. Ubusin kagad. Wait lang. Ripple of joy eh. Nung binigay ko sa iya, kunyari lang ibigay ko sa iya, naging masaya ka ba? Masaya po, Pastor. Masaya ka. Dahil masaya siya, nakita niya si Pastor BJ, tumingin ka kay Brother Erwin, yung mukhang gutom. Hindi. Yung mukhang gutom na nagmamakaawa, na malungkot. Yan, okay. Sabi Brother Erwin, parang gusto rin niya nito. Ibigay mo sa kanya, pasa mo sa kanya. Yan. Nung binigay siya ni Brother Erwin, dahil naawa siya sa'yo, diba? Hindi pa niya nga binawasan ng isa eh. Ibinigay niya sa'yo, naging masaya ka ba? Opo. Masaya. Yung masaya. Masaya ka ba? Opo, masaya po. Masaya po. Okay. Eh, nakita mo si Kuya Jello. Sabi ni Jello, mga mayayat na ako dito. Diba? Tingin ko, kailangan ko niyan. Diba? Sabi ni Pastor BJ, ano ka? Akin to eh. Ripple of joy ba yon? Hindi. Pero nakita niya, tingnan mo yung wishy ba? Yung may panghihinayang. Pero alam mo, magiging masaya ka pag ibinahagi mo to kay Jello. Kasi mas kailangan niya yan. Yan. Ayaw. Ayaw ko. Huwag kang madamot, bigyan mo na. Ripple of joy eh. Wala sa point yung ano eh. Diba? Hindi pa higing generous. Binigay kay Jello, naging masaya ka ba? Opo, Kuya Will. Opo daw, naging masaya siya. Ang tawag doon, ripple of joy. Bakit? Mula sa nagbigay, ipinasa, naka-experience ng ng katuwaan. Sabi niya, naging masaya ako eh. Ipasa ka rin yung kasiyahan sa iba para rin magsaya din siya. Pinasa niya, naging masaya. At naging masaya din siya. Sabi niya, ayoko lang ako yung masaya. Gusto ko rin masaya siya. Diba? Ang tawag doon, ripple of joy. Salamat sa inyo. Balik niyo na yan. Magsiba kayo. Illustration lang yan. Wag ka na. Iba yung sa inyo mamaya. Ibang joy ang ibibigay ko sa inyo mamaya. Okay? Ang tawag doon is ripple of joy. Let's set up a ripple of joy in our groups. Diba sa atin, minsan, imbis na tayo maging source of encouragement, tayo pa nagiging source of discouragement. Minsan sa family, imbis na yung tatay ang maging source of generosity, imbis na yung nanay maging source of generosity, tayo pa ang nagmamaramot sa ating pamilya. Sometimes at church, ganun din po tayo. Imbis na tayo ang maging mapagbigay, tayo pa naging mapagmaramot. Yun nga lang pong libre ibinigay ng Panginoon, ipinagmamaramot natin. Talaga, Pastor, pansinin nyo, yung gift of salvation ng Panginoon, libre yun. Tama po ba? Libre yun eh. Bakit marami sa atin ayaw ibahagi yung magandang balita ng Panginoon? Pag ayaw mong ibahagi, ang tawag doon, pagmamaramot. Hindi po ba? At lalo tigit, ang bagay na libre o regalong libre binigay sa iyo, mali yun.
we set up a ripple of joy. Bakit? Gusto mo ba ikaw lang ang ligtas? Ayaw bang maligtas yung ibang pamilya mo? Ayaw mo maligtas yung asawa mo? Ayaw maligtas yung mga anak mo? Diba? Gusto mo ba ikaw lang masaya? Christmas, diba, is a season of giving. The Lord set a tone. The Lord Jesus Christ Himself gave generously. The Lord Jesus Christ Himself taught us how to celebrate Christmas the sacred way. Sana po, hindi po matapos ang Christmas na ito na hindi po natin pinapractice ito. Christmas should be a start for us to practice, not only to be reminded, to celebrate every day as a holy day rather than a regular holiday, especially Christmas. Panghuli, sabihin ko po yung panghuli, napaki-post. May this Christmas season be filled with compassion, Christ-centered reflections, and contagious cheers. Yung nakakahawang tuwa, nakakahawang saya. Yun ang pinakamaganda. At alam nyo, para matatanggap yan ay sa pamamagitan lamang po ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, the Lord has been gracious. Naniwala po tayo doon? Naniwala po tayo, the Lord has been good to you. Yung mga naniniwala po, the Lord has been good to you. Pakitaas nga po ang kamay. Yeah. Sabihin natin, the Lord has been abundant in giving you blessing. Pakitaas nga po ang kamay. Kahit may kakulangan, yung pinagpala ng Panginoon, ano mang pagpapala dito. Diba? Next year, gagawa tayo ng diba? Heart's Desire, no? Sino po dito yung may Heart's Desire kayo? Tinugon ng Panginoon. Taas na po ang kamay. Yan. Kami po, meron din po kami Heart's Desire, tinugon ng Panginoon eh. Blessing po talaga sa amin eh. Diba? At yung mga pinagpe-pray pa tayo, ang tawag po diyan ay biyaya at regalo ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon pong panahon na ito, Christmas, this is not our season. Christmas is the season of Christ. It's time for us to appreciate Christ in our lives. As a church, as one body, as one church, as children of God, okay? We will worship the Lord. The greatest gift that we could ever give to God is our reverence, our respect, and the gift of being used by Him in the ministry, by glorifying Him. Shall we worship the Lord?